Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ang video na inyong napapanood ay kinukunan po ng narinig nating putokan. May bantang nanggagaling itong putukan. Na ngayon na nakaumang doon sa pinto. Aha. At meron na May babaeng buhay. Sandali, ma'am. Oo, may bata. mga tao nagtatakbuhan men, mga walang kinalaman tong mga ito sa nangyayari dito. Hindi sila mga miyembro ng media. Bakit ganyan kayo? Wala akong sasakyan. Bakit ganyan kayo? Kaya natin Madugo ang pagtatapos sa mahigit 11 oras na hostage taking ni dating Police Senior Inspector Rolando Mendoza sa tourist bus na may sakay na Hong Kong nationals sa Quirino Grandstand sa Maynila. Napatay si Mendoza ng sniper. 7 naman sa mga bihag ang nasawi habang 6 na iba pa ang nasugatan. Batay po yan sa mga ospital na tinawagan ng GMA News at live mula sa Maynila, saksi si Rafi Tima. Rafi. Igan, Vicky, ilang minuto lang nakalipas ay nagsialiasan na itong mga pulis dito sa bus kung saan nagsagawa sila ng investigasyon. Ang tanging na iwan na lamang dito ay mga negosyoso at tinitinan itong bus na naging sentro ng malagim na pagtatapos sa incident ng hostage taking kaninang umaga pa. Ilang minuto lang matapos arestuin ng kanyang kapatid, nakatanggap tayo ng impormasyon na nagalit ang hostage taker na si Rolando Mendoza. Pinag-usapan pa lang ng mga pulis sa Mobile Command Center ng NCRPO ang nangyaring pag-aresto nang nakarinig tayo ng sunod-sunod na pagputok. Bakit ganyan kayo? Wala akong sasakyan. Bakit ganyan kayo? ito ba galing mo? Pasok ko na. Papunta sa Minto. Papunta sa Alapagalit. May puputok ulit. Dapa! Paisa-isang putok mula sa loob ng bus at maya-maya pa bahagyang umusad ang tourist bus. Dito na narinig ang sunod-sunod na putok mula sa labas ng bus. Nagpaputok na ang mga sniper ng Special Weapons and Tactics o SWAT. Ang ilan dito pinatama sa gulong ng bus para hindi na ito makaalis. Tumama ulit. Ilang minuto lang bahagyang nagkaroon ng katahimikan nang makita ang bus driver na tumatakbo palayo ng bus. Wala siyang galo sa tala, walang tama at dumaan na lang ng bintana para makatakas. Ilang minuto pang lumipas, sunod-sunod na naman ang putok. Dito na sumugod ang mga operatiba ng SWAT mula sa likurang bahagi ng bus. Dala ng mga pulis ang isang sledgehammer. Sinimulan agad nilang wasakin ang salaming pintuan ng bus. Maging ang windshield, binasag na rin ng mga miyembro ng SWAT. Pero ang pagtatangka ng mga pulis na makapasok, natigil ng sunod-sunod na putok mula sa loob ng bus. Dapa. Ito na. Dahil hindi natin alam pagbukas. Bahagyang umatras sa mga pulis pero agad din namang bumalik. Dala na ang ilang canister ng tear gas. Isa-isa nila itong initsa sa loob ng bus. Mula na magsimula ang putukan, walang nakikitang paggalaw sa loob ng bus na nakasara ang mga kortina. Inabot pa ng mahigit 10 minuto ang pagtatangka ng mga pulis na wasakin ang salaming pintuan ng tourist bus hanggang sa bumuhos ang malakas na ulan. Sinamantala ito ng ilang pulis lulang patrol car para makalapit sa bus. Ang mga SWAT naman, nabuksan ng emergency exit sa likurang bahagi ng bus. Pero hindi agad sila nakapasok dahil sa tindi ng epekto ng tear gas mula sa loob ng bus. Maging ang pulis na nakakubli sa mga patrol car at papalapit sana sa bus, napaatras din. Dito na umalingaw-ngaw ang automatic gunfire mula sa loob ng bus. Buhay pa pala ang hostage taker. Matapos ang sunod-sunod na putok mula sa loob ng bus, nagpakawala na rin ng sunod-sunod na putok ang mga sniper ng SWAT. Ayon sa mga pulis, dito na tinamaan sa ulo ang hostage taker. Lahat daw patay na? Maya-maya pa nagsidatingan ng mga ambulansya mula sa iba't ibang units, kabilang na ang mga tiga Red Cross. Mabilis namang nakapasok ang mga first responders sa loob ng bus at agad inilabas ang mga biktima. Nag-abang yan.
Dito yan, oh. Kaso may tao sa likod eh. Crossfire tayo dito. Ha? Crossfire tayo? Hindi. Kaya, doon sa ano eh, kabila eh. Tirgas! Makailang beses nagpapasok ng tear gas canister ang mga pulis sa loob ng bus. Matapos yung pagpasok ng pinakahuling tear gas canister ay nagpakawala nga ng sunod-sunod na automatic gunfire itong hostage taker at dito na natapos nga itong hostage taking incident. Isa sa mga babaeng ating nakita kanina ay walang galos na lumabas mula doon sa loob ng tourist bus at isa siya sa mga nakaligtas mula sa mga hinostage na biktima. Sa ngayon na Igan, sumasailalim pa rin ang bus sa investigasyon sa pangunguna ng scene of the crime operatives o SOCO ng PNP. Masusiraw ang kanilang gagawing forensic investigation para malaman kung saan galing ang mga balang tumama sa nasawing hostages. Makikita pang may posas na nakalagay sa manibela ng bus. Kumpirmasyon na noong una nakaposas ang driver ng bus sa kanyang manibela tulad ng mga naunang naiulat. Pero kinalag din ang posas bago pa man nagtensyon kung kaya't nakatakas ang bus driver nang magsimula na ang putukan. Mula rito ay posible raw dalhin sa NCRPO headquarters ang bus para pa rin sa pagpapatuloy ng investigasyon. Mula pa rin dito sa Quirino Grandstand, ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. 6 sa mga hostage ang dinala sa ospital ng Maynila, pero 2 sa kanila idineklarang patay na ng ospital. Live mula sa ospital ng Maynila, saksi si Maris Umali. Maris. Arnold, matapos nga madugong hostage taking na naganap sa Quirino Grandstand, ay isa-isa na dinala rito sa ospital ng Maynila ang ilan sa mga biktima ng pang-hostage. 4 na babae at 2 lalaki na pawang duguan, nalula ng Hong Thai Transit ang dinala rito. Kinilala silang sina Chan Kwok Chu, Li Ying Chuan, Lo Kam Fun, Yung Yinang at mag-asawang Ken at Ami Leong. Agad naman silang inasikaso ng mga doktor at nurse. Sa kasamaang palad, 2 sa 6 na ito ang idineklarang patay na ng medical team ng Ospital ng Maynila nang dalhin dito, sina Ken Leong at Yung Yinang. Mahigpit ang seguridad sa ospital at hindi pinayagang makapasok ang media. Wala ring doktor na makapanayam. Pero ayon kay George Go, President Emeritus ng Volunteer Firefighters Association na nagtakbo sa mga biktima sa ospital at naglapat din ng paunang lunas sa kanila, matinding tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng mga nasawi. Si Aminang Leong walang tama pero kitang-kita sa mukha niya ang takot at traumang kanyang natamo. Nang magwala raw kasi ang hostage taker na si Rolando Mendoza, ay iniharang ng kanyang asawa ang katawan nito para maisalba silang mag-anak. Pagdapa niya, tumatong yung asawa niya, kaya yung asawa niya napuruhan. Tama? Wala siyang tama, na-trauma na. Tapos namatay yung asawa niya, nayakap pa niya. Sobrang yakap niya, tigas na yakap. Yung nakita ko yung asawa niya, itong kamay dito, buo, tanggal, balat, buo. Buo, tanggal ha, buo. Suro, na walang blood. Ang laking tama. Ubusan ng dugo, no? Marin, ubusan dugo. Ang laki. Bukod sa namatay ang asawa niya, nahiwalay din sa kanya ang 3 anak na sina Jason, Doris at Jessie Leong na pawang mga sakay din ng bus. Bakit check mo kung nasaan na yung tatlo? Bali, hinahanap mo. Hinahanap niya. Nawawala ngayon, nawawala. O tiyatawag niya, kung pwede padala na dito o at least tumbuhay pa o ano, siyempre naalala yung mother niya. Ang iba naman ay stable na ang lagay pero bandang alas 10:30 ay inilipat na sila yung 4 ngang pasyente sa Manila Doctors para doon ay confine. Personal daw itong desisyon ng mga pasyente. Si Li Ying Chuan nagawa pang ikwento ang nangyari sa bus bago magwala ang hostage taker na si Senior Inspector Rolando Mendoza. She's fine, we're all fine. We're just scared. The soldiers said he was dismissed unfairly and that he has a gun with him, so he... I think he's just short. Just Nagano na mga 8 plus na. Parang nasiraan siya ng ulo. And then after that, pero nung medyo maaga daw, ang bait daw sa kanila. Ang bait daw, sobrang bait. Anong pinagagawa? Talagang binaril. Tapos lahat sila dumapa sa sa sahig talaga. Tapos yung iba natamaan, yung iba hindi natamaan, no? Ano yan? Namaril siya? Namaril talaga.
Arnold, base sa impormasyong nakuha natin ay yung dalawang nasawi na lang ang naiwan dito sa ospital ng Maynila. Pinuntahan din sila kanina ni DILG Secretary Chessy Robredo itong mga biktima para alamin ang kanilang kondisyon. May mga nakita rin tayo kanina dito sa ospital ng Maynila ng mga taga-Maro o sila yung mga media relations officer ng Malacanang. Ayon sa kanila, inaalam ni Pangulong Noynoy Aquino ang sitwasyon ng mga biktima para makagawa ng karampatang hakbang. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa ospital ng Maynila. Ako si Mariz Umali, ang inyong saksi. Eksklusibong nakausap ng GMA News ang isa sa mga na-hostage, ang official photographer ng grupo ng mga turista na si Danilo Nebrel. Ikinwento niya ang karanasan nila sa loob ng bus. Saksi si Susan Enriquez. Siya si Danilo Nebril, isa sa mga na-hostage sa tourist bus kanina at isa sa mga pinalad na makalaya bago ang madugong kabanata ng hostage drama. Sa aking eksklusibong panayam kay Nebril, alas 10 ng umaga raw nang parahin sila sa may Fort Santiago ni dating Senior Inspector Mendoza. May dala raw siyang 45 at Armalite. Sinabihan daw nito ang driver na dalhin ang bus sa Quirino Grandstand. Nagtaka ako kasi sabi ko, ma'am, okay na. Yung eksakto na, yung 20 na. Pagpasok nila, sumabay. Sabi ko, hindi ho ito sasakyan ng walang gwardiya ho dito. Walang gwardiya po. Di, inano ko siya yung sinaway ko. Sabi niya, hindi, ako ang kasama nyo. Ako ang magbabantay sa inyo. Kaya pag close ng, isarado ang pinto. Pag sabi niya, sarado ang pinto. Pag sabi niya, sarado ang pinto, ginanyan yung 45 niya, hostage ko na kayo. Sa loob ng bus, ipinaliwanag daw ni Mendoza na gusto niyang mabigyan pansin ang kanyang mga kaso. Pero minomonitor din daw nila sa TV ng bus ang pagresponde ng mga otoridad sa pagkakabihag sa kanila. Sa paglipas ng oras, nagawa pa raw ng mga hostage na matulog. Nakakain din sila at nakakagamit ng comfort room sa loob mismo ng bus. Sa namin mali yung mga report sabi niya. Mali daw yung report, sabi niya. Kasi sabi niya, nagtanim daw siya ng marijuana. Tapos sa iba ng huli, mali daw. Mali daw. Kaya gusto niya magpadala ng doon, ng reporter para masabi niya yung sabi niya yung kanyang side. Sa silid na ito sa Luneta PCP, pinatuloy si Nebril kasama ang iba pang pinalayang hostage. Ilan sa mga ito nakaranas daw ng trauma. Ayon sa ilang tauhan ng Red Cross, ang mga batang pinalaya hindi raw alam kung ano ang eksaktong nangyari kaya di gaanong na trauma. Pero panay daw ang banggit na gusto na nilang makauwi. Trying to provide them stress debriefing, we're also trying to give them psychological first aid because they are all traumatized, especially yung yung assistant photographer. Kasi his life was almost threatened. Makaawa lang daw siya. Pang-4th day na pala nila dito. Go home. Lalo na yung mga bata, they want to play daw. We want everything taken to secure the safety and the security of our Chinese nationals. 6 na Hong Kong nationals naman na pinalaya rin ang nasa Manila Pavilion para magpahinga. Ako, si Susan Enriquez, ang inyong saksi. Nagsimula ang hostage taking kaninang umaga kung saan maayos na nakisakay si dating Police Senior Inspector Rolando Mendoza sa bus ng mga turista. Pero hindi pa man nakalalayo ay nagdeklara na ito ng hostage. Balikan po natin ang mga pangyayari sa hostage taking sa report na ito. Kasama, doon muna tayo sa dito na Alas 10 ng umaga kanina ng parahin ni dating Senior Inspector Rolando Mendoza ang tourist bus na ito sa Fort Santiago, Intramuros, Maynila. Ayon sa MPD, maayos daw na nakiusap ang suspect na si Mendoza sa driver ng bus na makikisakay siya. 21 turistang Hong Kong nationals at 4 na Pilipino ang sakay ng bus ng mga sandaling yon. At kahit may dalang Armalite, pinasakay pa rin daw ang nakauniforming pulis. Pero pagdating ng Quirino Grandstand, nagdeklara na ang suspect ng hostage. Mabilis na kinordon ng mga pulis at SWAT ang lagusan ng kalsada sa Quirino Grandstand. Maya-maya pa, ilang beses nahuli ng kamera ang mga hostage na pasilip-silip sa bintana. Sina Manila Police District Senior Superintendent Orlando Yebra at Chief Inspector Romeo Salvador ang itinalagang mga negosyador. Ilang beses silang nagpabalik-balik sa bus para makipag-negotiate. Nagpaskil din ang hostage taker ng mga mensahe sa salamin. Isa rito, nakasulat na big mistake to correct a big wrong decision. Meron ding papel na nakalagay, deadlock today, 3 p.m.
Magtatanghali ng unang magpakawala ng mga hostage. 2 babaeng turistang masakit daw ang tiyan. Pasado alas 12, isang babae at 3 bata naman ang pinakawalan. Matapos ang 1 oras, isa na namang hostage ang pinakawalan. Isang mahigit 70 anyos na lalaki. Alas 3 ng hapon ang ipinaskil na deadline sa bus ng sospek. Pero isang hostage pa ang pinalaya. Pero dito na nagpalabas ng pangatlong mensahe si Mendoza. Media now. Gayunman, pasado alas 4 ng hapon nagpalabas pa rin siya ng isang hostage. Pagkalatag ng dilim, 2 warning shot ang narinig mula sa bus. Ito'y matapos hindi umano magustuhan ni Mendoza ang laman na liham ng envelope na galing sa Office of the Ombudsman. Para sa saksi, Trisha Zafra reporting. Nakunan din ng GMA News ang aktwal na pagpapakawala ng putok ng mga sniper ng PNP. Ayon kay Police Officer 2 Leo Savete, leader ng assault team na nakapatay kay dating Police Senior Inspector Rolando Mendoza, magpaputok agad ang kanilang team nang magsimulang mamaril ng mga hostage ang suspect. Kasunod niyan, tinira nila ang kanang gulong ng bus para hindi na makaandar. Maya-maya pa, sunod-sunod nang narinig ang putukan. Hindi naman malinaw kung may tinamaang mga hostage sa mga pinakawalang putok ng sniper. Sa halos 3 dekada niya sa serbisyo, sari-saring parangal po ang tinanggap ng hostage taker na si dating Police Senior Inspector Rolando Mendoza. Pero dahil rin sa pagkakasangkot sa patong-patong na kaso, nasibak siya sa serbisyo 2 taon bago siya magretiro. Ang pinaniwala ang ugat ng kanyang pag-aalburuto sa report ng saksi si Ivan Mayrina. Tila handa sa gyera. Hetot may dala pang M16 si Police Senior Inspector Rolando Mendoza. Pero paano nga ba siya humantong sa ganito? February 16, 2009 ang magwakasang 28 taong serbisyo sa pulisya ni Mendoza. Ang ugat nito, isang reklamong inihain ng isang Christian Calao na chef ng isang hotel. Kwento ni Calao, sinita raw siya ni Mendoza at 4 pang pulis noong April 9, 2008 dahil umano sa illegal parking. Pero ang simpleng violation na uwi umano sa paghalughog sa kanyang kotse. Kinuha para ng mga pulis ang 3,000 pisong cash at pinilit pa umano pinag-withdraw sa ATM. Nang walang ma-withdraw, pilit umano siyang pinalunok ng pulbos na sa tingin niya ay shabu. Sa may banta raw na kung hindi siya magbibigay ng 200,000 piso ay kakasuhan siya ng possession of illegal drugs. Pinakawalan lang daw si Calao nang makapagbigay ng 20,000 piso sa tulong ng isang kaibigan. Pero dahil sa reklamo ni Calao, agad isinailalim sa administrative relief ang 5 pulis kabilang si Mendoza at kinasuhan ng robbery extortion, grave threat, physical injury at mga kasong administratibo. At Pebrero nga nung nakaraang taon, tuluyan ang na-dismiss sa serbisyo si Mendoza. 2 taon na lang bago ang kanyang mandatory retirement. Pero dahil sa pagkakasibak, tinanggalan siya ng retirement benefit at kailan may di na pwedeng magserbisyo sa gobyerno. Any sentence po ng ombudsman is immediately executory. So, ibig sabihin po nun, basta nilabas po nila yung decision nila, the PNP is compelled to execute the orders. Nakapanghihinayang kung iisipin dahil sa halos 3 dekadang serbisyo ni Mendoza. Sari-saring parangal ang kanyang natanggap. Kabilang ang mga medalya ng papuri, kasanayan, kagalingan, paglilingkod at PNP Badge of Honor. Ang mga kapwa-pulis nga, hindi raw makapaniwala sa kinasangkutang gusot ng Kabaro. Naging ship commander ko siya nung panghapon. Nung pagitan ng alas 3 hanggang alas 11. Masyadong mabait naman siya, laging masipag. Hindi namin nakalain na gagawin niya yung ganyan. Nakakalungkot ganun eh. Siyempre, dati niya kasamahan sa trabaho eh. Nakakalungkot na nagkaganon siya. Ang pang-hostage si Mendoza, desperadong hakbang na ngang maituturing ng ilan para maibalik siya sa serbisyo at malinis muli ang pangalang nadungisan. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. At sama-sama natin saksihan pag-aresto sa kapatid ng hostage taker na puno ng tensyon. Bakit ganyan kayo? At 11 milyong pisong danyos hinihingi ng TV host na si Willie Revillame mula sa ABS-CBN. Balitang hatid ng isang liga ng katotohanan. Sama-sama nating pagiging saksi.
Sa MPD headquarters na magpapalipas ng gabi si SPO2 Gregorio Mendoza, ang kapatid ng napatay na hostage taker na si dating Police Senior Inspector Rolando Mendoza. Napuno ng tensyon ang pag-aresto kay Mendoza at narito po ang report ng saksing si Julius Segovia. Nagpupumiglas habang binubuhat at isinasakay sa police mobile si SPO2 Gregorio Mendoza patungo sa Detective Jail Management Section ng MPD. Wala naman daw dahilan para siya'y ikulong. Giit ni Mendoza, wala siyang kinalaman sa hostage taking ng kapatid niya. Hindi naman nung kami maggugulo, nandito lang kami, nakikiusap po kami sa inyo. Anak ko. Ayaw ring pumayag ng mga anak ni Mendoza na iakyat siya ng kwarto. Nahimasmasan lang ang lahat ng mapakiusapan ng hepe ng General Assignment Section si Mendoza. Pumayag siyang sa opisina ng General Assignment Section isagawang interogasyon. Paniwala ng pulisya, may kinalaman si Mendoza sa hostage taking. Pag nagkataon, posible siyang makasuhan. Hindi ko masigurado na ang kaso niya is arbitrary detention. Kasi pumunta siya dun sa dun sa scene which is supposed to be hindi siya dapat ganoon Dito na sa MPD headquarters magpapalipas ng gabi si Mendoza. Nakiusap ang pamilya sa media na huwag lubayan ang istorya dahil baka sila ang pagbuntunan ng mga otoridad. Ang mga kaanak ng hostage taker humingi naman ng pangunawa sa mga nabiktima ng pangyayari. Kung may naulila, wala akong ron. Humihingi ako ng dispensa ron dahil kamag-anak ako. Kahit pa marami ang nadamay sa insidente, mas matimbang pa rin daw sa kanila ang kadugo. Ipinaglaban lang naman daw ng tiyuhin niyang hostage taker ang karapatan niya bilang pulis. Dalawang naglalaro sa akin Isang para sa kamag-anak at isa para sa prinsipyo niya. Yan lang. Pero para sa akin, mas matimbang para sa'yo? siyempre sa kamag-anak pa rin. Ako si Julius Segovia, ang inyong saksi. At nasa ospital po ng Maynila ngayon si Manila Vice Mayor Isko Moreno. Magandang gabi po, Vice Mayor. Hi, magandang gabi po sa inyo dyan sa studio. Opo, ano ba yung laman ng sulat ng Ombudsman kay dating Police Senior Inspector Rolando Mendoza? Yun po ay sulat na garantiya na pinangangako ni Merceditas chairperson ng Ombudsman na siya ay bibigyan ng yung hinihingi niya na ma-hear yung kanyang MR. At testigo doon ang lahat ng deputy ng Ombudsman. For the first time, ako nakiusap sa kanila na kung pwede mapagbigyan at sa loob ng about mga 3 oras, usap-usap kami at naliwanagan ng bawat isa at natutuwa naman ako dahil kasi binigay nila binigay ng Ombudsman yung hiling ni Captain Mendoza It just so happened na ayaw niyang paniwalaan kasi nung nasa field na ako, nasa ground na ako, sinabi ni Colonel Yebra, binasa ni Captain Mendoza yung sulat. Sabay sinabi, basura to. Ngayon, yung kapatid naman, yung pinanonood natin kanina, nagsisigaw. Kaya ginawa ni Colonel Yebra, dinala siya uli doon sa center. Pinagpapaliwanag siya. Kasi alam nyo, 2 beses na nangyari yung mga untowards incident. Una, kaninang maagaga pa, nakuha na siya ng baril. At sinabi niya, pulis daw siya. Kaya lamang naka-short, naka-civilian. So, nung mapatunayan pulis siya, kinupis ka lang yung baril niya. For safekeeping. Ikinasama niya yata ng loob Okay. Vice Mayor, maraming salamat po. Ay, walang anuman po. At nais ko iparating sa bawat kampo,
sa kampo ng biktima at saka sa kampo ng ni Captain Mendoza. Nakikiramay po kami. Hindi po namin inayos to, kaya kami nagtiyaga maghapon, nakiusap, at nagkaroon naman ng maganda resulta nung araw, nung may araw pa. Kaya lamang sumama lang nung gabi na, nakikiramay po kami. Wala akong may gusto nito. Salamat si Vice Mayor Isko Moreno ng Maynila. At sama-sama natin saksihan, TV host Willie Revillame. Humihingi ng 11 milyong pisong danyos mula sa ABS-CBN. Balita ang hatid ng isang liga ng katotohanan. Sama-sama nating pagiging saksi. Inaantabayan ngayon ng media ang presko ng Malacanang kaugnay sa nangyaring hostage-taking sa Maynila. Makibalita po tayo sa ating saksing si James Velasquez. James. Yes, again, Vicky, nandito na nga sa Malacanang press briefing room si Pangulong Noynoy Aquino para magbigay ng statement tungkol sa nangyaring hostage-taking sa Quirinal Canton kanina. Ayon kay Presidential Spokesperson Atty. Edwin Lacerda at kay Malacanang Communication Officer Ricky Carandang, kaya nagdala na pibili ng statement ang palasyo dahil tumawag pa sila sa pamahalaan ng Hong Kong para magpaumanhin at magbigay linaw tungkol sa sitwasyon. Nagkaroon din ng closed-door meeting kanina ang Pangulo kasama si DLG Secretary Desi Robredo at Manila Mayor Alfredo Lim, at kaya hindi nakapasok ang GMA News seryoso ang Pangulo paglabas ng restaurant. Kaya din si Mayor Lim, tumanggi sila magbigay ng pahayag kanina dahil nga sa pangangalan pa nila ng datos at kanilang pagtawag sa pamahalaan ng Hong Kong. At ngayon ay nakatakda na magsalita ito si Pangulong Noynoy Aquino. Igan, Vicky. Alright, maraming salamat sa iyo, James Velasquez, nagulat live mula sa Malacanang. Samantala sa ibang balita, humihingi naman ng 11 milyon pisong danyos ang kampo ni Willie Revillame sa ABS-CBN. Kasama po yan sa inihaing kaso ng kampo ni Willie para sa judicial confirmation of rescission of contract with damages. Hiningi ni Willie sa korte na kilalanin ang pagpapawalang bisa nito sa kontrata niya sa ABS-CBN bilang host ng Wawawi. Muling iginiit ni Willie na ABS-CBN ang lumabag sa kontrata nila nang marususpend siya without pay nang kanselahin ang programang Wawawi at nang i-downgrade umano ang programa ng host mula 3 oras kada araw sa 1 oras na lang kada linggo. Itong hinihinging damages is only secondary. Primary rito, it's important, but primary here is a vindication by the court. Di muna nagbigay ng reaksyon ng ABS-CBN sa ginawang hakbang ng kampo ni Willie dahil hindi pa nila nakukuha ang detalye ng kaso. Hinggil naman sa kanilang kontrata kay Willie, inulit nitong si Willie umano ang lumabag sa behavioral provisions ng kontrata, kaya wala siyang karapatan na basta na lang itong ipawalang bisa. Susunod na po ang eyewitness at yan ang mga pangyayaring tinutukan ninyo nag-iisang liga ng katotohanan. Ako naman, Arnold Clavio. Hatid namin ay balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo po lamang. Ako po si Vicky Morales. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi.